Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 2, 2026. Happy New Year po sa lahat. Alam po natin na ang taong 2026 ay masigit na magiging mahirap kaysa nakaraang taon. Ngunit, ganun pa man, umaasa po tayo na makakaraos din. Kaya happy pa rin ang ating bati. Happy New Year. Pag-usapan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Itong patuloy na nagiging mainit na usapin sa social media. Ito po yung Cabral Files. Sapagkat ayon po sa mga huling balita tungkol dito ay dapat paimbestigahan si Congressman Libiste kung ang nabanggit na Cabral Files ay authentic at kung ito ba ay kanyang nakuha illegally or forcibly, sapagkat ayon sa mga balita pinalalabas po na Congressman Libiste has obtained forcibly the said Cabral Files from the deceased UC Catalina Cabral. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang irony po dito, sa halip na paimbestigahan kung totoo ba talaga na itong mga nabanggit na personalidad both from Congress and the Executive Department ay talagang nagkaroon ng insertion base doon sa record na nabanggit na dokumento. Ang paimbestigahan ngayon ay si Congressman Libiste whether or not he has obtained the said files illegally or forcibly. At ayon sa isang congressman, itong party list representative ng Ako Bicol yata ito na sarili, kailangan daw Libiste has to be subjected into an ethical investigation by the Congress, specifically the lower house. Para pong katulad na nangyari kay Congressman Kiko Marsaga na kung saan sinabi ni Kiko Marsaga na maraming mga corrupt na congressmen, kaya siya ay pinailan ng complaint sa Ethics Committee. At ang alam po natin sa kasalukuyan, siya ay suspended as member of Congress. 2 buwan niya ang suspended sa Kiko Marsaga. At dito naman sa kaso ni Congressman Libiste, paimbestigahan siya, nais na rin paimbestigahan sa Ethics Committee si Congressman Libiste as to whether or not he has obtained the Cabral Files illegally or possibly. At kung maalala po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ganun din po ang nangyari dito kay Sergeant Cotisa ang sinabi ni Sergeant Cotisa na nagdala sila ng mali-malitang pera sa bahay ni Saldico, sa bahay ni Macron Romualdez at sa Malacanang. Pinaimbestigahan din po si Cotisa at pilit na pinawawalang visa yung kanyang testimonya sa pagsasabi na Vicky ang notaryo. At maging itong sa kaso ni Saldico,
Sinasabi mismo ng Pangulo na dapat ipahuli si Saldico at panagutin sa kanyang mga tungkol sa kanyang mga binanggit sa kanyang videos na hindi umano ang nasa likod ng flood control anomalies ay mismo ang Pangulo si Bongbong Marcos sapagkat siya ang nag-utos ng mga insertion na ito. So, ito po ang kabalintunaan or the irony of the present administration. Whoever is revealing the source of anomalies committed by the administration, yun po ang kanilang kinikipin. Yun ang kanilang pinaimbestigahan. Yung pinagbibintangan, halimbawa, sinabi ni Saldico na mismo ang presidente ang nasa likod itong mga insertion na ito. Sinabi ni Gutisa na nagdala siya ng pera, mali-maliit ang pera kay Saldico at kay Martin Romualdez. Ang inahabol ng pamahala mismo itong si Gutisa na nagsabi na nagdala siya ng mali-maliit ang pera ayon sa utos ni Saldico at ni Martin Romualdez at ang Malacanang. Ganun din po, nung sinabi ni Saldico na mismo nag-utos ng mga insertion na yun ay ang Pangulo, si Saldico ngayon ang hinahabol. So, katulad na yun din ang nangyayari kay Congressman Levisque. Dahil si Congressman Levisque ay nagbulga ng Cabral Files kung saan sinasabi dito na hindi lamang mga congressmen at senador, bagkus pati ang mga opisyalis sa executive department katulad ng executive secretary na si Lucas Bersamin, si Recto na ngayon ay pumalit bilang executive secretary at marami pa pong iba, mga cabinet secretaries. Meron din mga insertion kasama si Lisa Araneta Marcos, ang First Lady. So, ang hinahabog ngayon ay si Levisque. So, ito po ang kabalintuan ng administrasyon. Kapag nagbulgar ka ng mga katulalian sa kanyang administrasyon, ikaw ngayon ang paiimbestigahan, ikaw ang ibinidimanda. You are being persecuted. Instead na ang paiimbestigahan, ang i-prosecute ay itong mga inaakusahan ng mga anomalya, di sila pa ngayon ang magpapaimbestiga, magdidemanda doon sa mga nagbulgar ng mga nabanggit na katulad. Ito po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang karakteristik ng bangag na administrasyon at ng kanyang mga kasama sa sindikato ng pangungurako sa sambayan ng Pilipinas. Ganito po hindi ang katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Ang budget, ang pera ng bayan, ang national budget, ay talagang practically ay pinaghahati-hatian ng mga rules ng bangag na pagkilos. Ito po ang katotohanan. At ang sino man na magbubulgar tungkol sa katotohanan ito ay gigipitin, paparusahan, ipatutulog, iimbestigahan. Ito po ang
ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos nang sa ganon matakot ang sino man na nais magbulgar ng makatiwalaan sa pamahalaan ito. Ito po ay napatunayan na natin. Sabi nga natin, simula pa kay Congressman Barsaga, na ito yung talagang pagsimula ng magbulgar ng hayag-hayagan tungkol sa katiwalian ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Sinundan po ito ni Congressman Libiste at mismo ni Salpico. So, sila po ngayon ang nalalagay sa o ang ginigipit nang sa gayon yung iba naman ay matakot din na magbulgar. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong ganitong oro ang pamamahala ay talagang sinasadya po ito ang kasalukuyang administrasyon. Ang sa gayon, ang kanilang magpatuloy ang kanilang pangungulakot sa kaban ng bayan sa kabila ng patuloy na pagdurusa ng sambayan ng Pilipinas. At sabi nga dito sa Cabral Files ito, ayon sa balita, mismo si Sandro Marcos ay bilyon-bilyon ang kanyang insertion. Ibig sabihin, ang napunta sa kanya na pera ay bilyon-bilyon. Ganun din sa iba pang mga congressman. Kaya nagagalit po ang mga congressman kay Congressman Libiste sapagkat naisa publiko ang Cabral Files na ito. Ang tanong ko dito, mga kababayan, mga kapatid, ito po bang files ni Cabral ay authentic? Masasabi po natin na authentic ito. Bakit po? Sapagkat si Yusek Cabral, ang DPWH official na nakatalaga upang mag-allocate ng mga pera na ito sa mga congressman at senador at sa ibang mga opisyalis ng Executive Department. Sa kanya po, kumbaga, sa kanya kumukuha ng list of allocation per project. So, ibig ko sabihin, talagang ang records na stands for the record kung ano talaga ang mga actual na amount allocated for the personalities stated therein. Kaya po, masasabi natin authentic ito. Anyway, kung nais talaga nilang malaman kung ito bang specific document na ito ay pinablish ni Congressman Libiste ay authentic, it can be verified from the records of related departments. Halimbawa po, pwede na lang i-compare sa records mismo ng DPWH compiled sa records ng DBM at even sa record ng Congress kasi ito ay allocation from the congressmen, senators. So, ibig ko sabihin, kung katotohanan ang gusto nila, talagang pini-question nila ang authenticity na nabanggit na dokumento. Then they can verify it with the counterpart departments, specifically the DBE, Congress, and the DPWH. So wala pong dahilan para sabihin na pagdudahan itong dokumento ito. At ang implication po nito
kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay makikita ng publiko na talagang ang budget ng 2025 specifically ay talagang pinagkatiyapian ng mga opisyalis under the guise of infrastructures allocation. At ang sabi nga ni Saldico, even itong 2026 budget, mayroon din po. Tunayan, ayon sa balita, hindi ito pinirmahan, hindi pinirma dito mismo si Ivan Ramos. Sapagkat karagdagan po dito anomalya. Yung binawasan ang budget ng DPWH dahil nga sinasabi maraming corruption na nagawa. So inilipat sa AE, sa ayuda, na mas lalo pong mga maanomalya. Sapagkat dito po sa ayuda system, ang nangungurakot naman po dito, nilipat lang from the congressman o from the DPWH, nilipat ito directly sa mga barangay captain, mga barangay chairman sa DSWD. Kaya nakakalungkot po mga kabarangay, mga kababayan, na itong ganitong mga allocation in terms of budget ay talagang ito ang nagiging control ng corruption ng kasalukuyang bangag na administrasyon. Alam po natin na itong pork barrel system na ito, na ideklara na ito na unconstitutional noong panahon ni Peña. Dineklara po ito ng Supreme Court na unconstitutional sapagkat ang mga Congress, the members of Congress, have no disbursing power, executive function. Pero ginagamit nila itong pork barrel bilang kanilang paraan para makapabili ng boto itong mga congressmen at mga senador. At ito po ay expressly na pinapayagan ng kasalukuyang bangag na Pangulo bilang pansuhol sa kanila upang sundin ang kagustuhan ng bangag na Pangulo para mapanatili niyang tuta ang mga congressman at senador na ito at ang iba't ibang opisyalis ng gobyerno. Ito po talaga ang katotohanan dito. Halimbawa po, kaya ulit-ulit natin itong sinasabi at ito naman ay nasa balita. Bakit halimbawa ang armed forces ay nananatili na tapat sa bangag ni Pangulo as their commander-in-chief? Sapagkat sila po ay nagbayaran, specifically ito si Gibo at si Brownie, General Brownie. Nabayaran po ito. Sa anong parang? Ang sabi ko sa balita, 15 billion worth of ghost project. So ano pa ibig sabihin niya? Binigyan ang armed forces of the Philippines, pinaglaan wala sa national budget ng 50 billion para ipagawa din ng mga proyekto. Kung ano man yun, hindi natin alam, hindi naman nila pinapublish. Pero wala pong totoong proyekto na ginawa. So nasaan napunta ako? Ang pera po, ibig sabihin napunta kay Gibo as Secretary of National Defense at kay Browner bilang Chief of Staff under the guise of Armed Forces Project na wala naman kasi nag-boost. At yan din po ang mga nangyayari sa mga iba't ibang distrito ng congressman. Merong billion allocation for a certain infrastructure project para sa kanilang distrito. Ngunit wala namang proyekto sapagkat boost. Kung mayroon man proyekto, under quality. Malaki po. Siguro mga 20% lang ang nagastos. Yung 80% ay kanilang nasa bulsa nila. Ganun po ang nangyayari.
At that cannot happen without, of course, express tolerance from the Malacanang. So, ibig ko sabihin, talagang sa ganitong kalagayan, ang mga Pinoy talaga pong lalong nasasadlak sa kahirapan. Lalo tayo magdarasal habang ang pera ay kinukulikta in terms of taxes. Lahat ng bagay binubulsan. Pero pag nalikom ng gobyerno ang pera, pinaghahati-hatian lamang ng mga Pangulo, ng kanyang pamilya, at ng kanyang mga politiko na kaibigan, both in the Congress and in the Executive Department. Mga kabarangay, mga kababayan, ito po ay katotohanan na hindi po natin ikakaila. Kaya nga po, sa huling Bulls-Asia survey ng SWS, ang trust rating po ng bangag na Pangulo, ang balita po natin ay negative 15 na po. Negative 15. So, hindi lang basta zero trust. Negative 15. So, ibig ko sabihin dito, wala nang talagang walang tiwala ang sambayan. Ngunit ang kasalukuyang Pangulo ay nananatili sapagkat patuloy siyang sinusuportahan ng military at ng PNP. Bakit? Sabi na natin, ayon sa balita, nabayaran ang armed forces ng 15 billion in terms of ghost project. Ang PNP ganun din po, may napabalita po dyan, may 10 billion project na supposedly pambili ng mga equipment sa PNP. Pero definitely, talagang kaya itong dalawang Remulla, itong kapatid na Boyang Remulla sa Ombudsman at itong si John Vic Remulla sa DILG, ay talagang todo suporta sila sa bangag na Pangulo. John Vic Remulla, in his capacity as DILG Secretary, is the head of the PNP. In the same way na ito naman si Boyang Remulla, in his capacity as an ombudsman, ito naman ay nakadesign para sirain, takutin ang lahat ng mga whistleblowers, yung mga taong lumalaban sa nagiging kritik sa kasalukuyang pamahalaan. Ito naman ang purpose ni Boyang Remulla, takutin, habulin, kasuhan, lalo na si Baby Sara. Ito po ang purpose. At ngayong after February 6, itutulak na naman ang impeachment kay Baby Sara. At itong mga insertion sa 2026 budget, yan naman ay gagamitin para pansoto sa mga congressmen na pumirma sa impeachment and ultimately sa mga senador para bumuto on the impeachment at Baby Sara. So, yan po talaga ang pinaka-basic dyan. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, sa kabila ng patuloy na kahirapan sa sambayan ng Pilipinas, ang kasalukuyang pamahalaan ay wala pong ginagawa para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipinas upang may angat ang kanilang pamumuhay. Maiahon sila sa kahirapan. Wala pong ginagawa ang kasalukuyang administrasyon. Patuloy po na maghihirap ang sambayan ng Pilipinas. Lalong-lalo na po ngayong 2026 onwards. Sapagkat ang kasalukuyang administrasyon
sa halip na mag-isip kung paano mapapaunlad ang sambayan ng Pilipinas, patuloy po sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Wala po silang kabusugan. Patuloy silang magnanakaw at lahat ng magiging kritiko laban sa kanila ay kanila pong kakasuhan, tatakutin, parurusahan, ipakukulong. Yan po ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. At mga kabarangay, mga kababayan, alam po nila na sa 2028, hindi na po mananalo ang kanilang si BBM na hindi na pwedeng tumakbo bilang Pangulo sapagkat wala namang re-eleksyon sa pagkapangulo under our present Constitution. So sila po ay magtatalaga ng kanilang mamanukin. Pero kahit sino ang kanilang mamanukin laban kay BP Sara, hindi po mananalo. So ang gagawin po nila, pipilitin nilang ipa-impeach si BP Sara. Kung hindi nila ito mapapa-impeach, at sa tingin ko naman natin ay hindi mapapa-impeach si BP Sara sapagkat ang mga senador, 16 senators, which is necessary to impeach BP Sara, sa paniniwala po natin with all honesty, hindi naman yan lahat mabibili ng bilyon kahit bayaran nila ng bilyon. Maaaring lumusot sa kamera. They could get 1/3 to constitute an article of impeachment katulad po ng nangyari last year. Ngunit, pagdating po sa Senado, where 16 of the senators is necessary to vote for an impeachment of BP Sara, tayo may without. In fact, sa paniniwala po natin, they could not get that 16 votes. Marami pa rin po sa ating mga senador. Hindi mabibili ng $1 billion in exchange for the real interest of the Filipino people. Mananaig pa rin po ang kanilang magiging makabansa. So ano po ang magiging plan B ng bangag na Pangulo? Kapag nakita po nila na hindi nila makukuha ang 16 votes impeach BP Sara, most likely magdideklara po ng martial si BBM. Katulad po na ginawa ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. in 1975. Marcos Sr. at the time was no longer qualified to run as president in 1975. He could no longer be re-elected kasi bawal na under the 1935 Constitution. Isang re-election lang po ang pinapayagan under the 1935 Constitution. The president then could only be re-elected once, and Marcos was re-elected in 1969. So that by 1973, he could no longer run. So what he did, he proclaimed martial law on September 21, 1972. And because of that proclamation, he lasted as president until EDSA 1 in 1986. So Marcos Jr. is following the footsteps of his father. So sa tingin po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kapag hindi ma-impeach si BP Sara, at sa tingin po natin, although magkakaroon ng impeachment trial sa Senate, most likely magkakaroon po after February 6,
ipapile ng Kamara ang impeachment, and most likely sa Kamara papasa ang impeachment with 1/3 votes of the House of Representatives to constitute an article of incorporation. It will be submitted for trial to the Senate, and 16 senators would be required to vote for an impeachment, which to our minds, with all honesty, cannot be obtained. So ano po ang mangyayari? Idideklara ni BBM ang Marcelo. Ang tanong, pwede po bang mangyari na? Most likely po. Bakit? Sapagkat siya lamang ang magdidesisyon. Gagawa lang sila ng senaryo for him to justify his proclamation of Marcelo. Katulad po ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. Nag-create sila ng senaryo which would justify under the Constitution for the proclamation of Marcelo. At after that, bahala na si Gibo at si Bragner bilang mga tuta at aso ni BBM. At ganon din ang si John de Crimolla as head of the PNP. So gagawin po na. Ang tanong mga kabarangay, kababayan, magiging matagumpay ba ang proclamation ng Marcelo ni BBM? Kung sakali, sa atin din pong paniniwala, hindi po ito nangyayari. May proklama ang Marcelo, pero ang tanong, tatagal ba ito ng 20 years katulad ng ginawa ng kanyang ama? We believe it will not last long. Bakit po? Sapagkat with the media technology, although kanila siyempre kukontrolin yan, puputulan ng internet, katulad ng ginawa sa ambang bansa yun, yung ginawa na pinutol ang internet pag anong package mag-deklara ni Marcelo. I think sa Burma pa yun. So gagawin din siyempre lang. But then, sa paniniwala ko natin, sa Pilipinas, hindi papayag ang mga Pinoy. Mag-aaklas yung mga Pinoy. At ito yung sinasabi ng mga manghuhula na magiging magulo ang political scenario sa Pilipinas. Sabi na po natin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi naman tayo naniniwala sa hula. But pwede pong mangyari yung ganong senaryo. Sapagkat definitely, ang mga Pinoy ay hindi napapayag na manatili tayo sa Marcelo ng ganong katagal na 20 years katulad ng nangyari kay Marcos Sr. Hindi po papayagan ng mga Pinoy. So pag ginawa ito ni Bongbong Marcos, magdeklara ng Marcelo, at sa tingin po natin, gagawin nila dahil sa kanilang kasakiman, kasama ng kanilang mga kasindikato, pwede lang gawin. Pero ang sambayan ng Pilipino, hindi po papayag. At baka magkaroon po dito, most likely, pag nangyari ang pagdeklara ng Marcelo, si BBM, magkakaroon po ng civil war. Bakit? Sapagkat meron din mga elements sa military at sa PNP na hindi papayag, kaya mag-aaklas na. But at the end of the day, ang sasamahan ng majority ng military at ng PNP ay ang kagustuhan pa rin ng sambayan ng Pilipino na magkaroon po tayo ay balik ang demokrasya, ang demokratikong pamamahala sa ating bansa. It may be Sara as the new president. Alam, naniniwala po tayo sa ganitong senaryo. Kaya nga most likely po sa 2026
magkakaroon tayo ng bagong presidente in the person of P.P. Sara. Pagsamantala ng kamaragay ng ulang tayo, ang kapatid, kaya iwatasan natin ang ating talagayan ngayong umaga. Ulit, maraming salamat.